Medyo tumaas nga ang ating Nandun na sila sa delay part. 5 na yun, wala na silang nagawa. For transparency, Pinaputol na lang namin. pirmahan namin mga kontrata kasi 3 to 4 months. Hindi daw parang pantay-pantay. Si kuya na yung nag-aano niya na. Hindi daw pantay-pantay ha. Hi mga saswang! Good morning! So today is ang ating 20th day ng countdown before ang ating house turnover. Gusto mo yon mga sis? Pang 20th day na. Talagang ang bilis ng araw, no? Sana ganun din kabilis yung so, ayun mga seswang, magtatag-ano na din, tag-ulan, bumagyo na nung kahapon. Ayan, talagang wala na din sila masyadong nagawa Kaloka. So, ayun nga yung isa din sa inaano namin na kapag umabot ng rainy seasons, talaga syempre maapektuhan yung gawa nila. So, although meron namang bubong, pero syempre yung ibang mga finishing touch, yung mga ginagawa nila sa labas, ay hindi na nila magagawa. Gawa nga ng sobrang lakas ng ulan kahapon. So, parang bumagso ang ulan kahapon. Siguro mga around 3 or 4. O, gusto mo yun? Tapos, hanggang ano na yun, 5 na yun, wala na silang nagawa. So, hanggang sa nag-out na lang talaga sila. So, aabot pa ba yan siya ng July? Diba? Nung nakaraan ding update natin, wala tayong masyadong naipakita. So, good luck talaga anong eksena ng turnover natin ng July. So, anyway, nagpe-pray talaga namin na sana magkatotoo ang July, diba? Pero mukhang malabo dahil nga sobrang dami pang kulang at gagawin at bagyo na. Binagyo na ng talagang bahay. So, yung mga seswang for transparency, sabi ng owner, ayan, owner na mismo ang nagsabi So, 4th week of July daw ang turnover ng bahay. So, talaga parang too good to be true talaga ang eksena for today's video. Diyos ka Lord, tabang So, ayun, talagang pinagpipray natin na sana totoo yung July. Talagang matatawa na lang talaga tayo kasi sobrang dami pang gagawin. Yung pool pa namin, Diyos ko Lord, nagbagyo na. Baka ang magpuno ng tubig dyan yung bagyo talaga. Ewan ko talaga sa kanila dyan. Tabangi talaga Lord, Diyos ko Lord. So anyway mga seswa ngayon is, andito muna tayo sa bahay dahil may mga hinalungkat akong mga papeles, yung mga contract namin with our contractor. Ayan, samahan nyo muna kami mga seswang kasi mamaya yung ibang errands natin isasama din namin kayo. And syempre, kapag nag-update tayo sa bahay, so later yan mga sis, so talagang bawat araw talagang nakakaloka talaga. So sana pinagpipray natin na sana marami sila magawa. Basta maraming So ayun, ngayon is naghahanap tayo ng mga papeles, yung mga pinirmahan naming mga kontrata kasi kailangan namin ito. Isa to sa mga hinahanap sa amin Kasi yun din yung sa Meralco namin. Ayun, Diyos ko Lord, mag-a-apply pa tayo ng Meralco na yun. Alam naman yung Meralco ay sobrang bagal ng eksena, sobrang bagal ng usad. Dahil yung linya kasi ng namin, kuryente namin, I mean yung poste namin doon, for the lang siya. Ano tawag doon, panandalian? Temporary lang siya. So, syempre kapag nag-full blast na yan, na-turnover na, nagamit na lahat ng mga ilaw at mga aircon at kung anik-anik pang mga kagamitan, ay baka daw hindi kayanin. So, kaya kailangan daw is magpaano sa Meralco. Mag-a-apply pa kami for the Emirate Barurut. Just for Lord. Knowing na Meralco dito sa Pilipinas, sobrang tagal, daming proseso, daming mga papel na hinahanap. Pwede yung madalian na lang. So, kailangan pa natin mag-apply mga sis. So, mga ilang araw din, or ilang buwan din yun aabutin. Diyos ko, paano yun siya? Pero okay na yun. Gusto mo yun? Para kapag nag-ano na din, na-turnover na, ire-erecho na din. Wala na tayong ibang mga kailangan pang hanapin. In-advisean na din kasi kami mga sis na okay na daw na maaga mag-apply sa Meralco kasi sobrang tagal nga daw ng eksena doon. Siguro mga 3 to 4 months aabutin. So okay na din yun at least. Gusto mo yung nag-apply na agad tayo ng permanent na pang Meralco, hindi pa nga tayo nakakalipat at nato-turnover. Pero okay na din yun para, diba, at least umaandar ang anong araw o at least onting panahon na lang yung aantay natin, diba, para maiano na yung Meralco sa atin. Diba? Yung mga kailangan yung electrical plan, yung floor plan, yung plan versus zombie. Basta yung mga plan na inano dyan sa bahay. Ito ba yun? Floor plan ata to be. So sabi ni mo, E1, E2 daw yung kailangan sa Meralco.
So, ayan, tignan nyo, ang kapal-kapal ng blueprint ng plan na ito. So, sana lahat ng mga nailagay dito ay nagawa dyan sa aming bahay, no? Hindi yung eme-eme lang na for the vlog. Lord Tabangi. Iwan E2. Saan malalaman ng Iwan at E2? Eto, E2. Ayan, yun baka iwan yung isa. E2. Iwan ka talaga ng kontraktor. Iwan ng kontraktor. Pagsasampalin ko sila. Ayan, Iwan E2. Ayan. Kukunin ko na to. Okay, kukunin na natin itong E1 at E2 dahil ito daw yung isang requirements na kailangan sa Meralco. Yan, mga sis! So, ang tawag dito ay electrical plan. So, kailangan din ng ID and Meralco bill. So, meron naman kami dito, Meralco bill. Ayan, so, meron na kami yun. So, itatabi na natin to kasi baka kailanganin pa to in the near future. After natin mga sesong sa Meralco, ay sasabay na rin namin diretso na kumuha ng occupancy. Kasi ganun pala yun mga sis na kapag nag-start ka from the ground, ayan yung pagpapatay ng bahay, sakala namin pwede nang lipatan. Hindi pa pala, kailangan pa ng occupancy. Pero ang importante naman mga sis, kailangan ma-turn over muna nila sa amin. 'Di ba? Pero yung mga kailangan lakarin natin ngayon ay kailangan i-push na natin para, 'di ba? Wala na tayong sinasayang na oras. At least kung tumatakbo man ang oras, nagawa na natin yung mga dapat gawin. So, ayun mga sesong, naloloka na lang talaga ako. Pero, ayun, nasasad kami sa mga nangyayari. As in, hindi naman dapat ganito. As in, ini-expect namin na smooth lang yung pagpapagawa namin ng bahay, hindi na kami mai-stress, gawa nga ng meron na kaming kinuwang contractor, pero yun pala, hindi naman pala yun mangyayari. I mean, may stress pa rin talaga, sobrang stress din yung inabot namin na parang wala kaming contractor dahil sa mga concern namin na ang tagal nilang mag-response, minsan nagtuturuan pa sila, tapos may mga mali-maling gawa, kompleto naman. May contractor, may architect din kami, may foreman din kami, so hindi namin alam kung ano nangyayari. Siguro sa team talaga nila, ewan ko na lang talaga, pero ayun nga, walang himala, sabay-sabay tayong mag-pray, 'di ba, na sana matapos talaga ng July. Sana din na hindi ma-compromise yung gawa nila, yung trabaho nila, yung bahay namin, 'di ba? Dahil balita ko, meron din silang dinagdag na tao doon. So, ayun, sana okay pa din. I mean, nasa standard pa rin sila ng procedure, ng pagpapagawa. Hindi yung basta tapon lang sila ng tapon, tapa lang sila ng tapa, lagay lang sila ng lagay, hiwa lang sila ng hiwa. 'Di ba? Kasi syempre pang matagalan namin yung titirahan. So gusto din namin na maganda yung kalabasan kasi syempre ginastusan namin yun ng pagkalaki-laki. So ayun, ina-expect namin. And ayun, kung napapanood man to ng contractor namin, sana sundin niyo po yung mga sinasabi niyo sa amin, binibitawang niyo mga salita, pangako, ay hindi lang basta pinapako, 'di ba? Kasi sunod kayo ipako talaga. So, ayun mga sesong, magbi-BP muna tayo dahil morning. So, kailangan natin mag-BP kasi syempre, kailangan monitored yung ating BP, sugar, and everything what you gonna do with the dessert. Ayan mga seswa, ngayon is mag-aano na tayo, ganto. Kasi in the past few days, ayan medyo, parang na tayo yung, talaga, sign of aging, jilo-jilo na din tayo. So, siguro dala na din to ng stress. Ayan, dyan sa aming bahay. So, titignan natin kung kamusta ang ating BP. Pag ito mataas, lalo akong ma-high blood talaga sa contractor natin. Kayo, magganto na din kayo mga sis. Kasi alam namin, pati kayo apektado. Kayo din stress. Na-stress na kayo sa contractor namin. Ayun, may naman na kayo ng mga high blood. Ayan, okay. Hinga malalim. So, ayan mga seswang, parang medyo tumaas nga ang ating PP. So, when nag-103 tayo. So, kailangan natin uminom ng isang gamot dahil ang advice sa akin ng doktor ko, kapag tumaas ng 100 yung BP ko, ay iinuman ko ng isang gamot. So, ayan. Talaga, high blood na lang talaga tayo dyan sa ating contractor. Ambot sa kambing na ibangs. Mga seswang, tara na at bumaba at kumain na dahil iinom pa tayo ng gamot. Let's go! Let's go!
So yun guys, naghiwalay muna kami for the meantime ni Mo. Naghiwalay nang gagawin para at least marami kaming magawang video at saka at the same time maging productive yung araw na ito. So ngayon is si Mo, din-wrap up ko muna doon sa may SM para may gawin. So kasi may gagawin siyang importante doon. And check nyo na lang sa kanyang magiging video. Baka i-insert niya rin dito sa vlog na ito. And ngayon is nandito na ako sa may pinapagawa naming bahay para ako muna yung magbigay ng quick update. Time check, it's already 9:34 AM na. And it's July 11. So yan, July 11. Parang gulat na gulat sila sa pagdating ko lagi dito. Hindi ko alam kung bakit sila laging gulat na gulat pagka nakikita nila yung sasakyan na pumupunta kami dito. So anyway, ngayon is magbibigay tayo ng very quick update lang kasi finally tumigil na yung malakas na ulan kasi kanina umuulan. Sabi ko nako, baka ito na naman yung yung maging reason kung bakit ma-delay yung gawa. And supposed to be kasi dapat yung fence dito sa bahay ay tapos na dapat by June, pero ayun, hindi rin na-catch. So kung pagbabasehan natin yung Gantt chart guys, talagang nandun na sila sa delay part. Medyo delay part na, pero sabi nga nila hindi daw masyadong na talaga yun, nasusunod. I don't know, hindi ko alam, pero ang dami ko nang napagtanungan na yung iba hindi talaga masyadong nasusunod. Yung iba talaga dapat in practice na susunod. So, may mga kausap na rin naman kami mga architects, engineers regarding dito. So, we'll see. Tingnan natin kung ano yung mga natapos nila. Kahapon, hindi kami masyadong nakapag-update. Ngayon tayo magbibigay ng full blast na update. Siguro naman, from yesterday na hindi tayo nagbigay ng video talaga, may makikita tayong progress. Nakakaiba. Sana. Ayan, tara na guys at magbigay tayo ng update. Let's go. So yun guys, andito na tayo and ayan. So ito na yung estado ng ating carport. Ayan. So actually kung tatanungin nyo kung may pinagbago, parang wala pa rin naman. So ito yung sinasabi namin guys na na pinutol nila sa may harap. Kasi nga yung mismong canopy niya is parang sagad siya doon sa may parang 1 meters na setback sa may property line. So, ayan yung parang tinabas ko, napapansin nyo yung putol na yan. Ayan yung mga metal faring na yan. So, yan yung tinabas nila. Kasi nga daw, hindi tayo mabigyan ng construction ban or hindi mariripan yung construction ban natin kapag pinush natin. So, ayan. Pinaputol na lang namin. Kaya parang punggok yung itsura niya. So ayan, hindi rin napansin mo dito na may tulo dito sa carport namin. Kaya yung kisame ay nabasa. And ayun, gumagawa na rin ng gate. Ayan. Ito pala yung sinasabi na ng fabrication ng gate. So yan na yung ating pinaka main gate. So yun pa, meron pang isa doon. Ayan. So kailan kaya kakabit yan? Yan ang malaking tanong. Kasi guys, plano din namin magpalagay ng yung parang automatic na gate. And may nakausap naman na si Mo regarding dito. Kaya, ayun, waiting na lang sila actually dun sa may sa may mismong gate na magawa para at least ma-apply na nila yung automatic gate. Pero, matapos muna sana at makabit. Yun ang pinaka first goal natin for today. So dito naman sa side na to guys is ayan na si tatay. Nagkakabit na ng mga blocks na ganyan sa ating harapan. So mostly kung mapapansin nyo yung ating fence is talagang solid lang. Ayan. And may touch lang na ganito. Kumbaga yan at saka itong area na to, yan. Match sila ng ng design. And may nakapansin din pala dun na hindi daw parang pantay-pantay. Pag sa malayo, parang oo nga. Yan guys, Parang di daw Pero, pag sa closer look, okay naman siya. Pero kasi mako-compare mo siya dito sa baba. Ayan Parang perfect yung pagkakahabi. And si tatay din yun yung gumawa.
Ayan. Si tatay din yung nagkabit dito eh. Oh. Dito parang hindi ko alam. Kuya, hindi ikaw yung nagkabit dun sa taas, no? No? Kaya nga eh. Dito sa baba ikaw, no? Kaya ang ganda, no? dun sa dun sa may taas parang hindi ano eh, no? No? Oh, si kuya na yung nag-ano niya na. Hindi na pantay-pantay ha. Ayan guys, oh. Kasi tignan mo, ito yung gawa. Oh, pakita ko sa inyo guys ha. Closer look, closer. Yan. Oh, ayan, ang ganda oh. Yan. Compare mo dun sa taas. Mamaya akyat tayo guys. So dumating na rin pala dito yung mga tiles para sa ating carport. Yan. So, naliliwanagan tayo. Naliliwanagan. So, ang kapal, oh. Ang kapal ng tiles na kanilang ilalagay. Parang sa carport ata to, tsaka yung palibot ng palibot ng service area. So, ayan. So far, madami naman yung tiles na naikabit. So, for execution na lang. Dito naman sa kabilang side, ayan. Para tayong reporter dito, ayan. Meron na ring blocks. Ganda. So, kaparehas din yan dun sa may taas. Ayan. Kaparehas. Umalis ata si kuya. Parang ayaw na niyang makita sa video. Charis. So, ayan ang ganda oh. Kasi match-match yan dito eh. Kung ano yung slant dito, yun din yung slant dito. So, nagsasabi kung bakit kasi pa slant-slant yung design ng bahay, pati yung mga glass. Ganyan po kasi yung design. Hindi po kami ang nag-design yan. So, yung architect po namin. Nag-agree na lang kami kasi maganda naman din talaga siya. So, okay naman din yun. 'Di ba kakaiba and then hindi siya yung typical na pa-box-box and so far okay naman. Na-achieve naman yung yung mismong design. Ang nilook forward na lang namin is yung gumanda. 'Di ba? Maayos yung pagkaka-execute ng ibang mga bagay-bagay. So, tara na at pumasok sa loob. Ayan, dito naman sa side na to ay dumating na rin yung mga tempered glass. I think itong tempered glass para sa to eh. So, ano ba malalaman kung tempered? Ito ba yun guys? Yan ba yan? Comment down below nga. Yung tempered. AG2 tempered. Kasi may baba. So, ganyan yung mga ilaw namin. Maganda siya pagka inilawan. Ano ito yung chandelier? Ganda. Inilaw na. Para tumaas agad yung kuryente. And dito naman sa likod na area. Ayan. So sa likod na area ay pinapantay na rin ang ating fence. Ayan. So ito yung parang pinataas namin ng 2 meters kasi nga pagka nandito kami sa may taas, medyo elevated kasi yung area eh. Ayan. So medyo elevated yung area na to. Kaya pagka nandito ka sa taas, parang sasabihin mo talaga masyadong mababa yung fence. So kung napansin niyo yung ito, yung linya na yan yung pinadagdag namin. And magpapalagay na lang tayo siguro ng electric fence. So dito naman sa may area na to guys, dito sa may parang may napansin din kayo parang iba yung kulay. Yan, parang dito. Ito nag-iba yung kulay niya. Kasi nga natural stone. So, hindi ko rin alam. Hindi ko pa kasi natatanong yun sa aming architect kung bakit ganyan. Kakaiba yung stone dito. Pero, napansin ko din yan sa may labas. Kasi nga, oo nga naman, natural stone. Diba? Pag natural stone, iba-iba din talaga yung pagkakagawa. So, kagaya na to guys. Ayun, nasa babang yan. Iba rin yung mga kulay. Yung mga shades niya, iba-iba din talaga. So, siguro that pinili na lang yung ikakabit dito. Para at least hindi siya masyadong off tingnan. Tingnan natin baka meron pa silang extra na na stone na ganyan para at least pag dito mapapalitan natin just in case. Hindi pa naman tapos eh. Kasi may pipintura pa sila dyan. So dito naman, ayan. Tapos na ang ating tube sa may swimming pool. And I think nagkakabit siya dito ng para sa CCTV. And si Kuya doon is finish na yung ating hamba. And dumating na rin pala ang ating main door.
Ayan, ang ating main door. Gusto parang ang bigat nito. Okay. Okay. Bigat. Dalawa yung ating main door na makakapal. Ang bigat, ang laki nga. Ang laki. Ang laki nga eh. Ano lang siya guys, parang nasa mismong ano yung design niya. Nasa mismong pagbabarnis yung style. Kasi parang ganito yung itsura niya. Yan. Ganyan siya, yung nagiging itsura niya. So, tignan natin pag nakabit kung ganyan yung linya niya. Kasi kung makikita niyo guys, is parang plain lang siya. Wala siyang masyadong design. Pero pagka nakita niyo yung pinaka-layout ng ano, nung pagkakabarnis, din natin siya makikita. Ito na rin daw yung tiles para sa ating... Tiles to kuya na. Tiles din to. Open na nga natin. Pinakailaman na natin sa ano. Sige, okay lang kuya. Unboxing. Ay, ano to? Yung mga ano. Mga sink. Baka siguro ikakabit mo yung mga modular natin. So, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. Lima. Medyo nagka-problem din kasi kami guys sa paghahanap ng mga sink dun sa may ano, sa may bahay. Kasi nga, may mga ano kami, specification din sa mga sink na gagamitin. Kaya, ito, oo nga. Gusto ko na ano. Maganda rin naman siya. Bigat. Oo nga. Wait lang guys. Unboxing ko. Oh na to. In-unbox na natin para hindi sila mahirapan. Joke lang. So, ganyan. Bilog yung ano namin, pang his to her. Okay naman sa sofa. Dalawang ganito. And mostly yung mga rectangular lang. Yung gagamitin sa ibang PNB. So, sana ba? 1, 2, 3. Kulang. Tatlo lang. Kasi yung sa may powder room namin guys, iba yung gagamitin din. Parang natural stone yung gagamitin sa powder room. So, yun lang. Finally, na-deliver na rin tong ating mga sink. Kasi balita ko bukas daw or mamaya, ikakabit din daw yung mga modular sa PNB. So, siguro yun yung kaninang mga nakikita natin mga modular sa may area. Ito naman sa part na to guys, sinisimulan na rin lihain yung ating mga pintuan. So, mostly, more on baba na lang talaga yung ginagawa nila. So far naman guys, yung kinabit na chandelier ay matibay. Kumakapit pa rin siya. Pero ipapaayos lang namin siguro yung ano ng mga string niyan. Kasi hindi pa siya pinaka-final, yung pinaka-string ng ating chandelier. Kasi kung mapapansin niyo, hindi pa siya babang-baba talaga. At saka yung mga string niya ay hindi pa ganun ka ayos. Yan ang ano natin. Pag umaakit dito, wala na kasi silang scaffolding. Ito guys Yan. So, ipapababa pa natin to. Hanggang dito siguro sa may sa may biga. Kasi yung mga string niya hindi pa maayos. Kaya, for the meantime, ganyan muna. Nandito na tayo sa taas and ayan. So far, ito yung natapos nila. Yan, nag-start na sila mag-chipping dito ng linya ata to. Paglalagyan ng ng glass. Kasi nga diba nandun na yung mga glass. So, install na lang. Kailan kaya mag-i-install? Kasi kahapon, nagbantay din ako dito ay gumagawa yung mga glass. Pero parang around 10 o'clock ata sila dumating. So, tignan natin. Kasi anong oras pa lang naman. Time check is already 9:58. So, 9:58 pa lang naman. So, we'll see, tignan natin kung makakabit yung pinaka-glass dito sa ating
second floor. So ngayon punta tayo dito sa may parang mini balcony. Tignan natin yung sinasabi kong parang hindi pantay. Ito siya. So ito yung sa second floor. And then nakita niyo naman yung first floor, closer look. Kumbaga dito kasi pagka closer look siya, hindi siya masyadong halata. 'Di ba parang baliktad yung ano? Pagka nasa closer look ka, pantay-pantay siya. Pero pagka nasa pag nasa malayong area ka, hindi. Pero kasi pag dito, halatang halata. Dahil nga yung ginamit nilang mga bato ganyan, like maliliit, ganyan. Yung hindi even yung mga cut. Yun din yung isa sa pinapa-check din namin sa kanila. And hopefully ma-rectify, magawa ng paraan. Yan So yung ating, ba't nakabukas na ilaw dito? Tingnan natin. Papasikat kayo Charis. And ito pala, pinaskus ulit. I-double check lahat ng mga pintuan dito sa bahay kasi nga pinaka-concerning yun dahil hindi nga pantay-pantay yung mga pintuan and at the same time may part siya like for example pag sinarado mo pantay pero sa labas uwang. So ganun. Pina-check naman namin and hopefully maayos. I think inaayos naman nila and nire-rectify nila kung ano yung mga dapat i-rectify para at least bago mag-turnover is maayos. May bago rin pala guys dito. Click na rin ang ating mga awning windows. Nagawa nila ng paraan ito Wow, tambol. Wow, tambol. Yan. Kasi dito, nung una, pinalitan na rin pala ng glass guys. Bawal pa natin buksan siya. Bakit? Ay, shit. Yan. Yan. Napalitan na rin yung kanilang bubong. Diba? Ito yung trending na bubong natin. From this to this. So dito, napalitan na rin yung mga bubong. Ayan. Sana naman hindi na nag-aano yan, no? Hindi na nag-i-stay yung pinaka-ano ng tubig, no? Pero parang nag-i-stay pa rin dito. Parang nag-i-stay pa rin dito, yung nag-i-stay. So far, unti-unti nang napapalitan yung mga dapat mapalitan. Like dito sa may bubong ng carport is okay naman napalitan na nila ng pinaka-bubong. Hindi nga lang yung kagaya ng dating bubong natin na parang yung maganda. Ngayon is parang siya, yung long span, yung kinabit nila dun sa ating carport. Okay na rin yun. Okay na rin. Yan naman marami na naman magagalit sa atin na puro kayo okay. Ano pong gagawin namin? So dito pala guys sa isang balcony natin is yan. Nakapag-chipping na rin pala sila. Ayun. Na-chipping na rin pala tong area na to. So ready na lang siguro to sa pagkabit ng mga glass. And ayan ang ating pool. And guys, itong estado dito sa may sa may view. Yung view natin sa ating second floor. Parang nag-aano na Nagrurunot na Start na sila ditong magpapalitada. Dito sa ating bedroom, master's bedroom, ating may Physem board. So nakapagpakabit na rin sila ng dyan, parang scaffolding kasi nga pipinturahan pa nila yung pinaka-final touch ng cladding dyan dahil hindi pa yun yung pinaka-kulay ng cladding talaga. So, ito guys, yan, yung nakapalibot na Physem board hanggang dito sa kabila. Yan. Yan, hanggang dito. Yan. Hindi pa daw talaga yan yung pinaka-final. So, kumbaga parang yung Physem board na yun is kakabitan pa nila ng mismong roof talaga niya. Kaso ang pinagtataka ko, paano yung alulod? Saan babagsak yung tubig ng bubong? Kasi kung titignan nyo guys is, ito wala na siyang alulod. Kumbaga, just in case lalagyan to ng bubong, diretso, bagsak dyan. So, ang ending, kahit sabihin natin hardiplex yan, Physem board, matibay, pero kung hindi maayos yung parang may sinasabi sila, may nabasa ko sa comment section Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nagko-comment, mga nagme-message sa amin, and nagbibigay ng mga suggestions, and at the same time, mga knowledge sa pagpapagawa ng bahay. Kasi natututo din kami talaga kahit
papaano. Oo nga naman, itong FISM board na to, pagka hindi maayos yung pagkakapintura, basta yung treatment sa pintura, in the long run, mag-aano-ano siya. Yung parang mag-aangat-angatan yung mga talks. Kasi sa amin, doon sa may bahay namin, may mga tambol na ganyan, pero nag-aangatan na. So, parang after 2 years, 3 years, nag-aangatan na sila. So, yun ang pinaka-concerning namin dito na sana hindi ganun yung mangyari. Pero ang sabi naman sa amin is, lalagyan daw siya ng pinaka-roofing. Pero ang last concern ko, asan ang magiging alulod niya? Otherwise, ang tapon ng tubig, free-flowing siya. Either mag-free flowing or mag-i-stack ulit sa may bubong lang. Yan ulit ang ating pakakaabangan sa ating next upload ng bahay. So ayan guys, okay na. I think tapos na akong mag-update dito kasi so far yun pa lang naman ang ating mga latest update dito sa ating pinapagawang bahay. So baka mamaya dumating yung magmo-modular. And babalikan din natin sila dito mamaya-maya. So, para at least ma-check kung ano yung mga accomplishment na natapos nila. So, ayun, tara na at pumunta muna kay Mo. And balikan natin siya sa kanyang ginagawang agenda. So, bye!